Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Okay, medyo tinanghali po ako ng gising At ako'y ewan ko bakit, napasarap ng tulog. Nagising ako ng alarm ng alas 4:30 ng umaga, and then pinatay ko, napatulog uli at nagising ako yung mga alas 6:30 na. So, tinanghali. Papasok po ako ngayon ng trabaho. And then, kamusta po? Ako po'y nakikipag-usap kanina sa aking mga kaibigan diyan sa Pilipinas. Lalo-lalo doon sa nag-aalaga ng isang bahay ko dyan. Ah, Nagulat ako dahil gano'n na pala kataas ang kuryente dyan, ang presyo ng kuryente. Lalo na doon sa probinsya namin. Yung kuryente po namin doon ay umabot ng almost 20,000 pesos, Medyo malaki-laki nga. Ano, ah, Yun po kasi ay yung bahay ko ngayon ay pinapa-Airbnb ko, And then every time na may uuwi sa amin na taga gustong tumigil sa Mindoro, sa mga kamag-anak ko, pamangkin ko, pinsan ko, and everything, ah binablock ko ang Airbnb ko, tapos pinatitira ko sila for free. Ayoko kasi nang magbabayad pa sila kung may bahay naman ako doon sa no? So, ang sabi ko lang sa kanila ay gamitin yung bahay, and then yung mga utilities and everything, lahat ng bills during the time of their stay, sila na ang bahala. Sila na magbayad. Okay, so itong pamangkin ko na taga Colorado, umuwi ng Pilipinas, tama yung kanyang anak. And then, tumira siya doon, isang buwan na siyang naandun, 2 buwan daw siya doon. So, sabi ko siya, sige. So, as usual, yun ang kanyang sinabi ko sa kanya, siya lang bahala. Aba, nitong dumating ang bill ng niya, kuryente niya, it's almost 20,000. I think it's 19,780 plus. Something like that. And then, sabi niya, Tito, sobra naman palang ang mahal ng kuryente dito, sabi niya. Nagtaasan daw. So, sus Mario, sabi ko, hindi ko alam yan. Ngayon lang tayo nakatanggap ng ganyang kalaking bill sa bahay na yan. Since the time na yan itinayo ng 2000, ng year 2000. So, yeah. So, nabalitaan ko na talagang mga power rates daw ay nagtaasan, or I don't know why. Pero sabi nila ay ang kuryente daw ang supply ng kuryente ay numinipis na, no? Diyan. Which made me think na papaano na tayo kung ay lalo ngayon na ang krudo sa merkado, sa pangdaigdig na merkado ay talagang tumataas na, Tayo naman po ay kung hindi lang sa Malampaya, sa Pilipinas, wala na ibang pinagkukunan ng power, ng supply ng power, ng paggatong ng ating mga makina. Tandaan po natin na yung mga malalaking generator yung ating mostly ang nagsusupply ng kuryente sa Pilipinas ay pinalaking dambuhalang generator, So, nang umaasa sa mga krudo at saka sa mga coal na binibili natin sa ibang bansa. Siyempre, pagtaas ng krudo, pagtaas din ng power natin, Medyo malupit 'yun. So, paano kung mawala na talaga yung Malampaya, which talagang sa tingin namin sabi daw ay mga up to 2025 na lang yan, o 26, and that's it. Kailangan natin talaga ang reed bank, Yung mga kung sakali, kailangan natin magsimula ng kumuha diyan sa West Philippine Sea, Na tayo naman ay pinipigilan ng mga inchik. Talaga kaya I think I hope na may ginagawang maayos ang gobyerno natin ngayon
regarding the source na maaari nating pagkuhanan o source na maaari pagkuhanan ng ng power, no? Panggatong sa power natin. Padalawa, meron tayong nuclear power plant diyan sa Bataan na hindi na tumakbo. Bagay, matagal na po 'yun, ano? Hindi ko rin alam kung ang alam ko ay nung ako'y bata pa, meron na diyan pero hindi rin pinatakbo ng gobyernong Marcos noon. At may balita na yan daw ay defective o ang pagkakagawa ay hindi maganda. I don't know. Pero delikado po yun. Kung totoo yun, delikado kung yun ang ating gagamitin. Pero I think it deserves a second look. Tingnan siguro yun. At talagang pag yan ay totoo, na, na at kung sakali yan man ay totoo na defective, siguro dapat ayusin, ano, pagandahin, gawing patibayin, na walang leak. Para magkaroon naman tayo ng ano, kung sakasakali tumatakbuhin yung nuclear power plant, siguro malaki-laki din na masusuplayan yan, ano? And then, let's simulan na rin natin tumingin ng mga, ano naman yan, ng mga power, kung paano gagawa ng power plant sa iba't ibang probinsya. Because I think that's the only feasible or viable way para bumaba ang ating kuryente, no? Katulad dito sa Amerika, hindi naman ganun kataasan ng kuryente dito. Kayang-kaya ito. Ang malakas dito, lalo dito sa lugar namin, gas din, gas. Kasi po yung mga heater ay ginagamitan ng gas. Ano? Pero kung kuryente lang, ay mura ang kuryente dito kasi most of the time, most of the sources here ay coming po sa nuclear. Ano? Nuclear power plant. For the wala naman nangyayari. Hopefully wala namang mangyari kasi yung isang power plant na nuclear dito which is like mga 10 miles ang layo sa lugar ko. Malapit pero hindi naman po nagkakaproblema. Huwag na po sana magkaproblema, no. So I heard na may nagsisimula ng tumingin sa Bataan Nuclear Power Plant. Ano? Hopefully ayusin nila yon, wag naman po sanang pagkakitaan ng mga politiko natin yan, pag-aayos niyan kasi yan po ata nangyari dyan noong panahon ni Marcos noon. Kaya yan ay defective kasi itinayo nga pero tinipid. So hindi natin alam kung totoo yun but that's what they claim. Ano? So kaya hindi yan binuksan. Pero so, yung kung sakali, pwede rin naman pong gumawa ng ibang nuclear power plant sa ano, sa ibang lugar, ano. Maganda po kasi yung nuclear, it's medyo mababa ang konsumo niyan at saka yan ata ay mga self-generating. I am not sure. Correct me if I'm wrong. Ano? So, kung magkakaroon tayo ng ganyan ay isa sa magandang paraan. Padalawa, sana po mabigyan na tayo o makakuha na tayo ng mga gas deposits diyan sa West Philippine Sea which according to them kaya yan ay ating pinaglalaban. Sa unang-una ay teritoryo natin, padalawa ayan ay dahil diyan sa mga deposits of gas, natural gas, no? So pag yan ay nakakuha tayo diyan and then maybe definitely we can tap the resources, get it from there para bumaba ang ating kuryente. Hindi po tayo maaaring umasa lang talaga sa crudo, no? Nagmamahal po kasi. Tapos itong mga dam natin, pag ganitong mga tag-init, El Nino, ayan, nawawala na po yung tubig sa mga dam. Eh di hindi rin tumatakbo yung ating mga hydropower plant dyan. Kasi walang tubig eh. That's as simple as that. So, hindi rin tayo pwedeng umasa dyan, ano? So, ang talaga lang mga nuclear and everything, and also yung natural gas natin sa West Philippine Sea.
Tsaka po pag ganitong tag-init na lalo na't nagmamahal ang kuryente ay sa bagay tayo naman po talagang mga Pilipino ay matipid. Ay hindi tayo magtipid na lang na magtipid ano, pero ang tanong diyan, hanggang saan ititipid? Ay, okay. So, magandang araw po uli. Hanggang sa muli. Bye-bye.